Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Mabalaog na taoning Hubileo sa satoy gabos mga tugang, mag-iribahan na naman po kita sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras digdi po sa DCGB ngunya na aldaw nin Biyernes 25 po kang bulan ni Hulyo. Asin ini po si Jenny Balyaran with of course my partner. Good afternoon po, Monsignor Crispin Bernarte. Good afternoon sa imo, partner na Jenny. Good afternoon sa gabos na mga naghinanyog sa tuya ngunyan, lalong-lalo na itong mga dayaday na nagsusubaybay tanganing mas lalong masabutan kung ano ang kahulugan kaining taon kan Hubileo. Opo. Okay, so dakulong pa po kita Mons Chris na kumbaga ihiheras lalo na dakulon po ngunyan Mons ning celebrations especially po digdi sa Legazpi Diocese, and ang saro po digdi Mons Chris iyo po ang aantabayanan ta na celebration ini pong Jubilee Year. Mm-hmm. So, in fact, kadakol-dakol talaga ang selebrasyon. Tangon niya na taon, mantang nagsiselebrar kita kaining Hubileo ning paglaom na selebrasyon ini mga tugang kambilog na simbahan sa Kinaban. Kita partikularmente digdi sa Diocese ng Legazpi, minaselebrar man kang taon kang pamamahala or Year of Stewardship, kung sain minahanda ini sa tuya ining taong kang Hubileo, siring man ining Year of Stewardship o taong kang pamahala sa paghanda niya to kan dakulaon tang nagdadangadang na selebrasyon na iyoan sa tuyang Diamond Jubilee. Ika-75 taon kan Diocese ng Legazpi. Kaya kadakol-dakol kitang aktibidad, yaong kita sa inaapod na preparatory phase. Ang bilog na taon na ini, sagkod umabot ang Hunyo, kan maabot na taon 2026 inaapod tang preparatory phase. Asin pag-abot kang Hunyo, iyon na iyan ang celebratory phase sagkod sa katapusan namang kang taon na maabot. Kaya talagang yaon ang espiritu kan Hubileo sa tuya na kita nagsiselebrar. Alagad ba ko sa nang nagsiselebrar kundi nagigirumdom. Binabalikan ta itong kayamanan kan sa tuyang mga nagpakaaging aldaw, kang nakaaging panahon, kayamanan kan sa tuyang mga kultura, kayamanan kan sa tuyang mga kaugalian, asin pinagpapasalamat niya to sa satong kagurangnan. Kaya sabi tabaga, we remember, we celebrate, we believe. Mm-hmm. Sa taon na ini kan Hubileo, kita minagirumdum kang gabos na mga karahayan. Bako sa ng karahayan, siring man mga pagbalo na naghatod sa tuya ning leksyon. Asin, yaong kita nagsiselebrar, nag-uugma. Alagad ba kung kaugmahan na kinabanon, kundi kaugmahan na minapararom kan sa tuyang kadunungan, kan sa tuyang pagkatawo, kaya minarokyaw kita kan sa tuyang pagtubod. Mm-hmm. So sabi sa kansyon, sabi sa awit, okay, we remember, we celebrate, we believe. Yes, opo. Kang nakaaging eldaw po Mons, parang nagkaigwaman ng launching yung manungod po bago sa environment. Yes. Diba? Mm-hmm. So parang saro na naman po ini sa pagyurumdom sa satoy agabos na atamanon ang kapalibutan, lalo na ngunyan po Mons Chris na aramtaman na dakulong pang mga lugar ang lubog pa sa mga pagbaha dahilan kang bagyo, asin ngunyan igwa pa pong habagat Mons Chris. Yeah. And actually as of this 12 noon, suminakat na po Mons Chris sa 25 katawo ang reported death toll sa epekto kang kalamidad. So, makamurmundo ini, alagad mga tugang saro ining agyat sa tuya. Sabi ko kasubago, ngunyan man na taon sa tuyang siniselebrar sa Diocese an Year of Stewardship. Taon kang paniwala, asin ining pagmakulog kan sa tuyang kinaban,
nasusog ki Papa Francisco inan sa tuyang kumon na iniirokan, our common home, na satuya na pangatamanon. Kaya ining nasambit na mga mamundong pangyayari, satuya ining tawaning atensyon, asin tawaning kasimbagan, taparte ini kang pangapudan satuya na pangatamanon ang satuyang kinaban, ang satuyang kapalibutan. Iyo ini an taon kan pamamahala. Yes, opo. And dita po, Mons Chris, talagang mahihiling so pagkakaburonyog. Asin so pigasabi mo po, Mons Chris, kang nakaaging episode na handa kitang magsadol sa iba, asin maglingkod bilang liwanag sa panahon kang kadikluman. So parang napapanahon talaga, Mons Chris. So, iyan ang mga ekspresyon kan tunay na paglaom na yaon. Bako kitang mamundo ta o may bagyo na naman o kaya maraot na naman ang klima o kaya nagbabaha na naman. Parte ini kang regular nyatong baklay digdi sa ibabaw nindaga. Dahil kita mawaraning paglaom. Mga agyat ini, mga pagbalo sa tuya, tangani mas lalo kitang maging dependyente sa mahal na Diyos na iyo ang nagpapadalagang kang gabos, asin siring man, mas lalo kitang madagdagan ang satong kadunungan sa paagikan mga eksperyensya na nyato sa buhay na nagwawalat sa tuya ning mga leksyon, ning mga katukduan. Kaya mabalik naman kita duman sa pag-adal ta, paghurup-hurup kung ano ining pusoano na paglaom na sa tuya na pinunan, pinaghurup-hurupang kang nakaaging Biyernes. Kaya ngunyan, gusto ko sang balikan itong tulong punto na sa tuya ng nasabutan, asin sa kuyang babasahon. Sabi baga duman, ang mga halimbawa kang pusoano na paglaom, enot, ang padagos na pakilaban para sa katanusan asin pantay-pantay na buhay kang kagabsan sa tao ning mga pagpatakot asin mga kalaban. Kaya day kita palan mawawara ning paglaom na kunyan yaon may nahiling kita na mga inhustisya sa dalagan kan sa tuyang buhay arual daw, yaon ang pangapudan sa tuya na ini sa tuya na labanan. Bako sa ng piyungan, taday ki mangyayari, mas lalong mga na ini, kundi sa tuyang lalabanan. Kung ano ang mga istrukturang bakong marhay, bako sa itong mga nahiling tang physical dyan sa dalan. Garo baga mataram kita, may basura na naman digdi, kaya iapudan ta itong mga nanunungdan. Takunday tayang gibuhon, mararot kita kang basurang iyan. Siring man ang mga paglapastakan inhustisya. Kung nahiling niya to ang mga pangaapi, lalong-lalo na kay itong mga yaon sa kapangyarihan, lalong-lalo na itong mga posisyon sa satuyang banwaan, dahil kita magduwa-duwa sa tuya iyan na ikurahaw, sa tuya na labanan, tayo iyan an minatod ning paglaom sa satuyang buhay. Kaya yan suenot na halimbawa. An ikaduwa, yung pagbangon tulos pagkatapos ng anuman nakahurasaan. Tamang-tama ini partner, na sabi mo, yaong kita binagyo na naman, asin igwa kita ning mga casualty. Na ining pangyayaring ini, dai mapundukan sa tuyang buhay. Bako na sa tao kan sa tuyang kamunduan, tamay halimbawa, may nawara kitang namumutan, mataram kita, tapos naman ang sa tuyang buhay. We do not die with the death of anyone. Okay? Dapat sa tuya na mamidbidan ang kahulugan kaini, asin mas lalong pakarayon ang sa tuya na paglakaw, ang sa tuyang pagkabuhay puon dyan. Yon inaapod ta mga tugang na resiliency. Kitang mga Bicolano da pamusuhong kaiyan. Sana all. Sana totoo ini na talagang pamusong kita, mga resilient people kita, na pagkatapos na madapa, tindog tulos. Taano man ang mako anyato kung yaon na sa nakita dyan, nakadapa sa sa tinampo, dahil kitang daing mangyayari sa to. Matindog kita, tangani na puuna naman ang paglakaw, asin puunan ang bagong buhay. Iyan ang resiliency, na dahil kita mapadaog sa anuman na epekto o bunga ning anuman na pagbalo o kalamidad, kundi sa tuyang napon ang paagi na mas maging marhay.
Iyo iyan an ikaduwa. An ikatulo na inanuan ta, urulayan ta kang nakaaging Biyernes, iyo ang pagkasararo tanganing masimbagan ang mga epekto kang pagbago kang klima, asin nagsasarig sa mga na ang pagkaburunyog madulot ning pagbago na ikakarahay kang gabos. So sabi mo baga partner, nagkaigwa pa sa nakimagayon na komperensya digdi sa tuyang diocese manungod sa environment. Okay. Manungod sa quarrying, manungod sa nagdadakol na basura. So iyo ini mga tugang an kausa kam paburubago kam panahon. Ang paguna ta kung kastigo iting mahal na Diyos para sa tuya, bako tabi. Kitaan may kagibuhang kaini. Permi kitang nagpapangadyi kang Oratio Imperata. Okay. Ano ang nasasambit sa Oratio Imperata? Itong padusang balik. Iinan mga padusang balik sa satuya. Ang pag-abuso niya to kang naturalesa, ini an epekto. Kaya ngunyan, paburbago ang klima, nata gulpiho na ang basura sa ibabaw nin daga. Sobraan init ka ini, sobraan impact ka ini sa satuyang panahon. O yaon ang mga aso na kapano na sa panganuron. So, ozone level na inaapod ta. So, gabos ini mga tugang, epekto kan sa tuyang pag-abuso sa kapalibutan, epekto kan sa tuyang pagpabaya kam pangataman sa kapalibutan. Kaya magayunon itong nangyaring Conference on Environment, Conference on Ecology na pinanginutan kan sa tuyang Social Action Center. Nalugod pa man sa satuyang pagbukas kam pag-isip na kitaman sa palan ang minaraot asin minapangana kan mga kamugtakan na iyo ang nagdudulot kaining mga mararaot na panahon, sa tuya naman nagibuhon itong satong katungdan na ini malabanan, na ini mapundo. O aram niya to an regular na dalagang kampanahon na kung sa ibang lugar igwang 4 seasons, igwang summer, igwang winter, igwang fall, igwang autumn, digdi sa tuya may tig-initan, may pig-uranan. Asin iyo yan ang dalagang kampanahon. Alagad, day man ang hulugan na dahil may dalagang panahon na umabot digdi sa mga makusugo na ining danyo na winawalat sa to. Ini parti tabi ini kan sa tuya na pagpabaya, sa tuyang pag-abuso kang naturalesa. Kaya mga tugang, pinapagirumdum sa tuya na kita palan mga partners kan mahal na Diyos. Kitaan mga katiwala kan mahal na Diyos. Bakong kagsadiri kang kinaban, kundi tiniwalaan sa pag-atamang kang kinaban. Anapot niya to, ano daw kung pigigibo niya to ang satong katungdan? Ano daw kung ginigibo niya to ang dapat? O kaya inaabuso niya to ang satuyang katungdan, ang satuya na itinaong responsibilidad, kaya minaresulta digdi sa makamundong paagi. Alagad may ikaduang elemento ining puntong ining ikatulo, na sa satuyad ang pagkaburunyog kadakol kitang nahahaman. Totoo mga tugang, dahit man iyang pwedeng sayumahan, dahit iyang pwedeng nigaran. In union, there is strength. Sa satuyang pagkasararo, sa satuyang pagtarabangang kadakol kitang mahaman. Kaya kung pagtarabangan ta na magi kitang responsable sa satong pagmina kan daga, sa satong quarrying sa satuyang daga, sa satuyang tapo kang basura, ang gabos na magkakaigwa ning magayon na resulta. Kita man saan mabenepisyo kan sa tuyang pagtarabang tabang. Kita man saan magiging maugma. Do you think po, Mons Chris, sa problema na pigahampang tangon yan sa epekto ka mga gawi-gawi kang tao, arog kayan basura, and di po pagpapahiling ning pagmakulog sa satuyang kapalibutan, do you think sa panahon po mo yan, Mons Chris, matatawan ta pa iyan ning kasimbagan? Mabago pa kaya ang tao? May chance pa kaya, Mons Chris? Magayonon, anapot mo partner, tatugmad ng gad sa satuyang tema.
Na dahil kita mawara ning paglaom. Okay. Dahil man sa tuya ki perfectong linalang. Dahil man sa tuya ki pano ning kadunungan na daing pagkukulang. Gabos kita may kaluyahan. Alagad na hiling niyato na kan pinabayaan ta, andalagan kan sa tong buhay, ini ang mga naging resulta. Dahil kita mawaraning paglaom. Nasagkod na sa kita dyan na rinaota na ang ang kabubuldan, kaya dahil ang pakinabang ang kabubuldan. Okay. Na inabuso ta ang kadagatan, dahil na mga produkto ang kadagatan, dahil magayunon ta strictly speaking, an observance kan Jubilee year kan mga Hudiyo poong kaitong panahon kang inintrodusir sa tuya an taon kan Jubileo. Saro na very important feature kan Jubilee year mga tugang, iyo ang paghingalo kan daga o pagpahingaloi kan naturalesa. Nata kaitong panahon pa iyan na pinunan kan mga Hudiyo. Nata dahil ta masyado tang naabuso sa daga, masyado tang naubuso na sa naturalesa. So tinatawan iyan ki year of rest. Tangani na bumalik so yaman kan daga, so fertility kan daga na inaapod ta, bumalik itong mga natural resources asin sa maabot na taon gulpino naman na produkto. Kaya manungod man sapot na ito na relevanting marhay sa tema niya to ngunyan. Dahil kita mawaran ng paglaom. Totoo, naabuso ta ang kapalibutan, naabuso ta ang daga, pero ngunya na nahiling tanan, epekto kan sa tuyang pag-abuso, sangaran kan sa tuyang pagtubod, kita mabago kan sa tuyang palakaw, mabago kan sa tuyang pag-uugali, tangani napuunan ang tama, asin ma-pick up naman ini. Kaya mabalik itong dati niya itong mga pinag-uugmang mga bienes kang kinaban, iyan mahabaralik iyang gabos sa tuya. Dahil kita mawaraning paglaom. Ang gabos na ini, linalang ning mahal na Diyos para sa ikakarahay niya to, ikakaugman niya to gabos. Kaya kung sa tuya man ining naabuso, kung mamidbidan ta ang pag-abuso, punan ang tamang gibo, ang gabos na ini mabalik sa tuya. Tayo ini ang regalo ning mahal na Diyos sa tuya, pon kan lalangon ang sa tuyang buhay digdi sa kinaban. Girumdumon niya to mga tugang, in istorya kang paglalang, nayaon dyan sa libro kang Henesis. Ano ang ginibo kan Diyos duman sa 7 aldaw sa laog kan simana? Sa anom na aldaw siya naglalang. Ika-7 aldaw siya nagpahingalo, day of rest. Duman sa anom na aldaw na ito, paano sa iyang paglalang? Bako man ginibo tulos o tawo, tulos-tulos. Bako, enot, ano ang sabi kan Diyos? Let there be light. Tinawang kita ning liwanag. Pagkatapos, nagkaigwa kang tubig, nagkaigwa kang kabubuldan, nagkaigwa kang kakahuyan, nagkaigwa kang kahayupan. Subuot sabiyon, hinanda ngunaan sa tuyang iirokan. Asin kan handa na inigabos, dahil magugutom ang tao, dahil mamumundo ang tao, dahil tayaon mayaman ang kapalibutan, linalang ang tao. Kaya, ang gabos na ini para sa tuya, kaugmahan kan Diyos na kita perming maugma. Kaya sa tuya na simbagan an sa iyang pangapudan, igalang an sa iyang plano. Taang gabos itinao para sa tuya, tangani maging makahulugan, maging maugma an sa tuyang pagbuhay digdi sa ibabaw nindaga. Sabi digdi Mons Chris sa tuyang texter. Good afternoon po Mons Chris and Ate Jen. Para po sa kuya, tuod kaya ang tao magbasol? Halimbawa po, surulat na ang kanal, sa in po ibabasol, minsan po sasabihon, sala so patrabaho kang gobyerno. Totoo iyan na tuod kitang magbasol. Pero precisamente, iyon na ini ang pangapudan sa tuya na sa barasulan dahil man kitang inaabdan. Kaya mapuon kita kan paagi na positibo
ang mahal na Diyos ay sa tuya nagbabasol. Oy. Ha? Opo. Kan magkasala, mahulog sa kasalan, si Eva asin si Adan, nata nagtaram ang Diyos, sukat, sinabi ko na sa Indo na day magkaong kambungang iyan, sukat, nata takamo, naglapas kan sa kuyang tugon, sukat, day lamang ang mahal na Diyos. Kundi, si Eva asin si Adan, kang aram ninda na nahulog sinda sa kasalan, nagdulag, nagtago sa mahal na Diyos, alagad ang Diyos day taman matataguan. Hinanap sinda kan Diyos. Hain kamo. Yaon niya kami nagtatago. Nata, dahil ta kami huba. Ano ang sabi kan Diyos? Sisa nagsabi sa indong huba kamo. Dahil man nagsabi kan ang Diyos mga tugang. Kundi sinda mismo ang naiskandalo kan sa indang pagkahuba. Nata, tahinubaan nindaan sa diri kan dignidad na katawo nagikan sa mahal na Diyos. Kanwara na ito, sinda nasupog. Alagad, ang mahal na Diyos day nagtapos duman. Sinda hinanap, kang sinda mako a pinaliwanagan, asin tinawan ning paglaom na sinda babalukaton sa saindang pagkadapa duman sa kasalan, sa saindang pagkahulog sa kasalan. Kaya iyo mang kitangunyan. So, yao nahihiling taan sa tuyang mga kaluyahan na permi kitang basol digdi basol duman, alaga da imang kitang pipadumanan sa barasulan. So sarong magayuno na pangapudan sa tuya na labawan an sa tuyang mga kaluyahan na ini na ang gibong maray perminyatong danay na punan personally. Na day kita mag-asa sa gobyerno, day kita mag-asa sa ano pa man na institusyon, tangani na gibuhon ang tama. Kita mismo ang magibo kan tama. May kalat na basura, pumpunon ta ang basura. Ikaag sa tamang lugar. Okay, iyan. So, charity begins at home. Di kita mahirakang kundi nga ni kitang pagkahirak sa sadiri. Kaya, itong sa tuyang kaluyahan na basol digdi basol duman, sa tuya na tawaning tamang kasimbagan. Yaong kita inaapudan na kundi na ron an ano managibo laban sa katanusan. Alagad ba ko ining pagbarasulan? So, gibuhon ta, tinawang kita ning kakayahan, tangani na sa tuyang malabawan, an anuman yatong kaluyahan, an anuman na kamunduan na sa tuyang nasa sabatan, nagabusgikan man sa nadahil kan sa tuyang pagpabaya o pag-abuso sa tuyang buhay. Yes, opo. So instead po, Mons Chris, na magbasol, maghiling ka mga kakulangan kang iba, igwa man po, Mons Chris, na kita mismo bilang sarong tao, bilang individual, igwa kita ning magiginibo, igwa kita ning pwedeng ihiras para matawan ning solusyon na anuman na problema. Amen, partner. Yes. Iyon ang gadiyan ang puntong tinawan taning duon. Ha? Na tanganing day na kita mahulog iraray sa siring na kaluyahan. Opo. Magayunon ang pagirumdum sa tuya kan tataramon ni Jesus. Ano ang tataramon sa ebanghelyo? So, bago niya to mahiling an muta kan iba. Halion tadaango na ang pasagi na nakaulang sa satuyang mata. Magayunon. Baka mas dakol pasuyaon sa tuong. Iyo nga ni, kaya nga ni, pasagi na bako Diba? sa nang muta. Ang muta sa diton sa nang bagay dyan sa tuyang mata. Opo. Sa gilid, sa kanto kan sa tuyang mata. Alagad, nahihiling tatulos da ini sa iba, bago ta iyan mahiling. Girumdumun ta, Okay. nadakulaong pan muta tang dara, kisa muta duman na nahihiling ta, kaya inaapod na pasagi. Ayun. So, before we see the specter in somebody else's eye, let us first recognize the plank that covers our own eyes. Ayun. Iyan ang pagirumdum sa tuya. Wow. Okay, so hello muna kay Kuya Bert Nunez watching po Mons Chris. Hello, Okay. Bert. Thank you so much, partner. And si Josefine Taladtad Perez watching Mandaa. Hello, Joe. Good afternoon. Ayun. Wow, thank you so much po. Asin, so iba pa po na mga reaksyones po sa samuyang pagbabalik. Okay, oras, ang tamang oras, 2:33.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Magayunan man itong intro ta po, Mons Chris. Nagdadangog ka mo. Trunta daw giraray. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Yeah, thank you so much dyan, partner, kay Iyo tabi, Dalugdog nagdadangog Jason. kami. Pwede po mo mag-upload, mag-text sa 0938-8921-5475. And so promise me kasabago na babalikan mi po so sa idong mga reaksyones. Igwa po digdi Mons Chris. Okay? Go Sabi ahead. digdi ni 844, Ma'am Jan and Mons Chris. Ano po ang gustong sabihin kang agape in terms of love? Okay. Ano po ang gustong sabihin kan agape in terms of love? An agape mismo ang gustong sabihin love. Ayun, yun na pala. Pagkamuot. Pero bako hindi pa tabing so pagkamuot sa Valentine's Day, ha? This is not romantic love. Okay. Okay. An agape iyo ang pagkamuot na minadulot kang bilog niya tong buhay para sa ikakarahay nin sarong tugang. Nin sarong kapwa. Garo baga iyan so dialogo ni Jesus asin ni Simon Pedro.
Kan haputon si haputon ni Jesus si Simon Pedro ning tulong beses. Simon, son of John, do you love me more than these? Asi nagpahayag si Pedro, opo. Inulit, Simon, son of John, do you love me more than this? Opo. Asin for the third time, Simon, do you love me more than this? Asin nagpahayag si Simon Pedro, kambilog niyang pagkatawo, kambilog niyang buot, tunay niyang pagkamot kay Jesus. Iyan ang buot sabihong kan agape. Pero ang agape mga tugang, pinapahayag sa manlain-lain na activity, sa manlain-lain na gesture. Kaya ngunyan, dahil ka mo mangalas na halimbawa ngaya may tiripon, may karaunan, madara ako kan sa gusto kong iambag na pagkakan, madara ka partner kang gusto mong iambag na pagkakan, aapudunaan, maagapi ngaya kita. So, anrot kaan ang gamot, so pagkami nuruot muutan, iyan ang agape. So, bako itong karakanan o bako itong pagregalo ning ano pa man na bagay. These are just expressions or manifestations of agape. Ayun. Okay? Sige, sabi pa digdi ni E22, masasabi ba na pusoano na paglaom kung gustong makabangon sa problema pero may point na ganti? Ay parang bako tabi iyan na pure. Okay. So gusto kitang makabangon sa tuyang mamundong inagihan. Alagad igwa kita ning isip ning pagbalos. So sa tuyang marayrahay na intensyon nadudungisan, nararaot kan sa tuyang maraot na intensyon. An pusoano na paglaong puro, malinig, Diyos noon ang satuyang intensyon minsan kita mga tao. Kaya kung gusto kita magbangon sa ano man yato na inagihan na kamunduan, haliun yato ang pagkamakasadiri, haliun yato ang kadagitan, haliun yato ining kaisipan ning pagbalos. Tangani maging puro ang satuyang intensyon, maging marayrahay ang padumanan kaiyan. Iyan ang pusoanon na paglaom. Asin mangyayari iyan dahil ang mahal na Diyos perming yaon sa satuyang kairibanan kun marhay ang satuyang katuyuhan, kun marhay ang satuyang kamauotan. Opo, pero kung daiman po Mons Chris mari ang katuyuhan, parang imposible Mons Chris na itaon ni Lord. Yan. Opo. Okay, sabi pa digi, thank you always Mons Chris for inspiring us, for assuring us na meron pong pag-asa. Actively relying kay Lord is a deep-seated belief. Totoo iyan. Kaya dahil kita mawaraning paglaom. Ngunyan, ipapadagos ta. Ini an ikaapat. Asin, ini an malinaw na halimbawa ning paglaom. An buhay ni Santa Maria. Okay. Si Santa Maria, sarong tawong linalang arog ta, sarong tawong mortal. Alagad, uminabot ngunyan, yaon dyan, nagmumuraway sa kairibanan kan sa tong kagurang nanduman sa iyang kahadean. Nata, dahil ta an sa iyang buhay, ipinamuhay niya sa sarong pusog na pagtubod na pano ning paglaom. Nagpoon an istoryang ini ni Santa Maria duman sa inaapo niya tong fiat. Itong pagsimbag niya duman sa bareta kan anghel. So, just imagine sarong daragita, binisita o dinalaw kan anghel na ang bareta, paladan ka sa mga babae gabos dahil tayo ka ang pinili na maging ina kan aki nin Diyos. Sisay baganday ka ang makigkig mga tugang. Ina kan aki nin Diyos. So, nasa isip ni Santa Maria, why of all people? Ako. De ako maninigo. Paano ako mangangaki? Dahil nga na akong midbid na lalaki. Ang buot sabihin kaan mga tugang is not knowledge na dahil midbid na lalaki. Santa Maria may ama, si Santa Maria may pinsan, si Santa Maria may tiyo. Bako yan ang gustong sabihin kang de akong midbid na lalaki. Alagad ang kahulugang kang terminong ini kam panahon
kan iyo inian sa saindang lingwahe, I don't know any man, ang gustong sabihin, dahil man ako kikadurog-durog na lalaki. So, no intimate relationship with any man. Iyo iyan ang gustong sabihin kaan. Kaya iyan ang sa iyang protesta duman sa mensaheng ito kan anghel. Alagad kang pinaliwanag sa iya kan anghel ang mangyayari. Nasasangkubang ka kan Espiritu Santo. Duman idinusay niya ang bilog niyang buhay. She was so courageous. Pano siya kang paglaom dahil taan Diyos na nag-apod sa kuya, day mapabaya sa kuya. Ang Diyos na nag-apod, nagpili sa kuya, iyo ang matao kang gabos kong kaipuhan, tangani mahaman ang sa iyang plano para sa gabos na linalang. So iyo iyan ang magayunon na ehemplo ni Santa Maria, kanining courageous hope, pusoano na paglaom. So, dahil nangahulugan ini dahil siya pinili kan mahal na Diyos, pinano kang balaog na siya libre sa anuman na mga pagbalo, libre sa anuman na mga kadifisilan sa buhay. Dahil mga tugang, kung balikan taan sa iyang istorya, magkakaigwa kita ning inspirasyon, mas lalong makusukan sa tuyang paglaom sa mga ginibo niya digdi sa ibabaw ning kinaban. Enot, bakong pasil para sa iya sarong babaying bados-bados magpasiring duman sa Bethlehem tama parehistro baga sindang mag-agom. Saro itong dakulao na desisyon. Ano daw kung sumunod kita sa pagbuot na ini kang gobernador kan Syria na si Quirinius? Ano daw kung suhayon ta ini kundi dahil ta sinda mga tawong mahuyo, masinunod-sunod, asin sinda minagalang kanyaon sa autoridad, nagsunod sinda. Alagad pagabot ninda sa Bethlehem, sabi baga sa Bicol, duman siya nagbati. Okay. So, dai ka sa sadiri mong harong, dai ka sa regular na kamugtakan, dai ning anuman na kwarto na pwede niyang pag-akian. Kaya dumambaga siya sa stable na ngaki. Asin dai ning kuna na mahuhulidan ang aki niya, kaya hinulid sa bahugan. So, imagine ang pagbalong ini sa iya. Alagad, dahil niya ini pinagreklamo, dahil niya ini pinagmundo, dahil niya ini pinagprotesta sa mahal na Diyos. Sa mahuyong buot, panuning kaugmahan, inako niya inigabos, tayo ng pangapunan sa iya. Dahil pangani nahaloy mga tugang, kan siya mangaki, pinasabgan si Jose, na sa iyang agom, na idulag-an mag-inang inata, namimiligro ang buhay ni Jesus. Tatratrayduran baga ni hading si Herodes. Tahabo ni Herodes na may madangog na ibang hadi sa kinaban kundi siya sana. Kaya igwa siyang maraot na plano duman sa namundag na hadi kan mga hadi. Kaya idinulag ini si Santa Maria naman. Kairibanan an sa iyang aki nagdulag hali duman sa Bethlehem, hali sa Israel, pasiring sa Ehipto. Bako ini magatugang na programa ning turismo na mahali ka sa sarong lugar pasiring sa otro lugar, mahali ka sa imong nasyon pasiring sa ibang nasyon. Dakulaon na trabaho ini day paki-eroplano kang panahon o kung igwaman day manida kaya magbakal ki ticket. Okay. Sinda mga tawong dukha naglakaw, nagbaklay puo na Israel pasiring sa Ehipto. Taidulag an aki. Tanganing da mapiligruan. Kaya saro na namin ng pagbalo. Alagad man ta siyang nagbabaklay. Poon duman sa Israel, poon duman sa Bethlehem, pasiring duman sa Ehipto, sa Egypt. Dai ning reklamo na naghali sa iya. Dai ning anuman na pagbasol. Dai ning anuman na maraot na kaisipan. Sa iyang inako inigabos, asin naglaom siya na ang mahal na Diyos na nag-apod sa iya, iyo ang matao ning paagi, iyo ang malikay sa iya. Asin nangyari ang gabos. Dahil duman nagtapos, padagos,
So, there is no end to the sacrifice of a mother. Aram ta iyang gabos. Na ang satuyang ina nagdusay kan sa indang buhay, pon sa kulog kang pangaki, sagkod na mahiling kita sa presenting kamugtakan. Yes. Siring kanan ina, si Santa Maria, pag-abot kang panahon, nag-uli na duman sa Nazaret. Asin, nag-ataman kan sa iyang aki. Daining aldaw na siya nagbuta sa aking ini. Ang bilog niyang buhay danay nakatutok sa aki na itinaw sa iya kan mahal na Diyos na sa iyang imundag padakulaon pangatamanon sagkod na magpuon kan sa iyang misyon sa daga. Asin kan luminaog nasa sa iyang misyon si Jesus nakagurangnan, taod-taod naghampang na kan malain-lain na sakit. Asinyaw si Santa Maria, saksi kang gabos na ini. Si saybagaan ina na day makulgan na nahihilingan sa iyang aki, pinapasakitan, kinukulgan, diit-diit na ginagadan. Kasaro si Santa Maria dyan, alagad pano ning paglaom, inako niya ang gabos na ining pagbalo, tayo ng pangapudan sa iya bilang sarong ina. Bilang ina kan aki nin Diyos na iyon matubos sa tuya gabos. Asin, kan uminabot sa punto na pagkatapos kan pasakit sa iya, susaying inapod tang passion, digdi sa ibabaw nin daga, ipinako siya sa krus duman sa Kalbaryo. Asin si Santa Maria, yaon sa puon kang krus, nagdanay siya duman. Pon kan ipako dumanan sa iyang aki, sagkod magadan, sagkod na ibaba hali sa krus, yaon si Santa Maria. Iyan ang gabos na mga kasakitan, gabos na mga kulog, gabos na mga pagbalo na inagiyan ni Santa Maria. Alagad, daing kitang nadangog sa iyang pagreklamo, daing nadangog na complaint. Kung natata uminabot ang gabos na ini sa iya. Sa iyang inako ini because aram niya na ang nag-apod sa iya dai mapabaya sa iya. Kaya yaon si Santa Maria imahin kampusoano na paglaom. Na iyon dapat niya to na hagada ning tabang. Dapat niya to na danay na apudan sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw nin daga. Daining ano man na pagbalo mga tugang, daining ano man na kasakitan, daining ano man na krus na pinapapaasan sa tuya ang mahal na Diyos na dain niya to kayang gibuhon. So, ang tinatao sa tuyang mga pagbalo intirong kaya niya to. Asin sa tao kang kadipisilan, sa tao kang mga gabat na sa tuyang pinapaasan, tandaan niya to na danay na yaon si Jesus sa kairibanan ta. Dahil kita pinapabayaan. Iyon ang pagkakaiba mga tugang. Kan si Jesus nagpaasan kang krus, nagsulusulo siya. Dara niya, karga niya ang bilog na gabat. Alagad sa satuyang pagpaasan kan mga krus na dapat niya itong paasanon, dayaday niya to na kairibanan si Jesus. Satuya siyang apudan. Asin hagadon ang tabang ni Santa Maria na arog sa iya mapano kita ning paglaom kay Jesus, paglaom sa Dios. Tangani na maatubang ta an anuman na mga pagbalo, anuman na agyat sa tuya, mapaasan ta an anuman na gabat na dapat paasanon, na dai minaraot sa satuyang buhay, kundi mas lalong minapakusog sa satuyang pagtubod, tanganing makamtan tamanamitan ta ang kaugmahan. Iyan ang pusoanon na paglaom. Courageous hope na matatabangan kita ni Santa Maria. Si Santa Maria, inapudan ni Papa Benedicto XVII, Pope Benedict XVI. Inapod si Santa Maria sa paagikan sa iyang encyclical na Spe Salvi. Tataramo na Latin, duwang words, Spe Salvi. Ang buot sabihin, Spe, paglaom, Salvi, linigtas, saved. So, Spe Salvi ang buot sabihin, saved in hope.
Duman sa encyclical niya na may titulong Spe Salvi, inapod niya si Santa Maria na bituon ning paglaom, Star of Hope. Kaya yaon si Santa Maria, danay nagliliwanag sa satuyang buhay, nagliliwanag sa satuyang mga dalan, tangani dai magluyan sa tung paglaom, dai kita mawa raning paglaom sa tao ning palain-lain na pagbalo. Yaon dai kita madisgenar, tayaon na naman kita sa tig-uranan. Tibaad may mga baha na naman, ipangadyi nyato na dai lugod. Alagad, ang gabos na ini sa tuya na malalampasan. Kung nagsasarig kita sa kadunungan kan mahal na Diyos, nagsasarig kita sa saiyang mga katukduan, dahil ta kita naglalaom na dai kita papabayaan. Iyan ang pangapunan sa tuya gabos, maging pusuanon sa satuyang paglaom. So magayunan po pala Mons Chris ang mga pwede tang gibuhon kita mismo sa sadiri tangaling mautob ta ining pagkakaigwaning pusuano na paglaom. Baka usa na ito so nagahalat kita, kundi ito pala Mons Chris, kita mismo dapat maghiro kita. Tama. And igwadig di Mons Chris na sarong pahabol na hapot. Ayan, go ahead. Paano po Mons Chris paano po Mons Chris masasabi na may paglaom kung hindi naman ina-accept yung challenges na binibigay sa atin ni Lord? So, magayon na hapot. Medyo may contradiction duman. Opo. Okay. Daining paglaom, kung daita, inaako an ano mo na agyat sa satuyang buhay. Kaya itaakyat, inaako taan agyat na ini, an inaapod ang mga trials and tests in life, kaya ta inaatubang ini dahil ta kita may paglaom. Ta minsan aramta na ako maluya, na ako matakton, na ako may kaluyan, pero may pagsarig ako na ang Diyos yaong keribanan ko, kaya sasabaton ko ini. Asin talagang nagigibot ang gabos. Tanganing patutuhan sa tuya, ang presensya ng Diyos na yaon sa tuya. Let us remember na ang Diyos danay na yaon sa tuya. So, sabi baga sa tuya, madali na ang Pasko, permi ining yaong pinapagirumdum sa tuya na ang Diyos aapodon, ang aking iniaapodon na Emmanuel. So si Jesus, Emmanuel. In English, Emmanuel. Nang gustong sabihin, God is with us. Ang Diyos na nitawo, asin yaw nag-ierok sa to. Kung permi kitang conscious, kung danay tang inaaram, kung danay tang nasa isip, nasa puso niya to, nayaon sa tuya ang Diyos, so sa tuyang sasabaton ang mga pagbalo, an anuman na agyat, dahil taaram niya to na ini sa tuyang makakaya, ini sa tuyang magigibo, asin kung anuman na pagbalo sa tuyang malalampasan. Kaya going back naman sa hapot na ito, nagaako kaining agyat na ini, daining paglaom. Ako unta, taan Diyos day kita papabayaan, iyan ang paglaom. Asin, kung labanan taan takot, may mga takot kita, gabos kita may kinakatakutan, kundi hinihiling tango na kung valido ang sa tuyang takot na iyan. Tayo baga kitakot kita na mga gibo-gibo taman sana. Na dahil kita dapat matakot. Halimbawa nga partner, takot ka sa aswang. Yes. Garong an may problema kan ika. Oo. Tadain man ki aswang. Pero natatakot an iba sa aswang. Naaramtang dai. Kaya may problema ang tawong iyan. Yes. Kaya labawan ta iyan. Kung kita may paglaom, labanan ta iyan. Ang takot ay nasa isip lamang, sabi sa awit. Okay? So, iyan ang pusuanon na paglaom. Minsan baka man makatakot, magtatakot talaga ang sadirita. So we have to accept the challenges first muna, Mons Chris, bago magkaigwa kita ni paglaom na sabi nga, pusuanon na paglaom. Okay? So Mons Chris, inabot na po kita ng oras. Madali yung sana partner ang panahon. Opo, bati yung tawo na po, Mons Chris, sa imong mga fans, sa to yung mga fans. Sa tuyang mga fans. Opo. Sa tuyang mga amigo
Amigo as in amiga. Opo. Okay, hello muna kay Kuya Bob Candano and si Ma'am Alice Agimba and ang mga parishioners da po Monskris kang St. Rose of Lima and si Madam Marie Condano sa Rural Bank of Ginubatan. Good afternoon po, Ma'am Marie. Okay. Si Mr. Eduardo Ramos, of course, watching. Thank you so much po. And Good afternoon, Ed. Si Father Noman na sir, nasa Uwas Albay na di pa po, Monskris. Okay, Father Noman, good afternoon. Yes, and si Marites Riola Palivino, Isay Clemente, Amelie Manlapaw, Erwin Santiago, Bernard, ganin si Glenn Mark Baria, okay, si Isay Clemente, si Manong Vic, and si JC Tin, and si Amy Benig. Okay, so far, dakol ang nakasiirip, siguro dito na po Monskris, masaro-saro pa. Hello muna kay... So, good afternoon sa Indogabos. Opo. Si Marciano Bilino po, nakasubago pa daw siya, nakaantabay si Rigman si Annie Mendones. Okay, so thank you so much po for watching and sa padagos na pagsuporta kay ini pong programang Lakaw Maghiras. Mons, may nalingawan pa ba ako na mensahe mo po? Go ahead, Mons. Sa tuya ng nasambit, as in uulitong ko, nasa tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo, mas lalo tang pakusugon ang paglaom, ta mas magayon ang mangyayari sa tuyang buhay dahil taan Diyos nung kaday nagpapabaya sa satuya. So salamat po Girara, mag-irbahan kita sa masunod na Biyernes. Okay? Agosto na pala, Agosto 1 po. Okay? Next Friday, same time 2 to 3 po in the afternoon po digdi sa programa sa DZGB. And of course, hello manda sa mga nakatutok sa YouTube channel, sabi ni 844. Okay, thank you so much po. Okay, sige po Mons, nakaibata sa Lado Technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, and antabayanan po ang team song kay ini pong sa 75th, ano nga po Mons yung Diamond Jubilee. Yes, so ang title is Pagbaklay, Taoning Pagbaklay. Yun po yung and mga magayunon po sa presentation kay ito. And of course, congratulations po pala Mons sa nagbilog ka ito Mons na team song kaini pong para po sa 75th Diamond Jubilee kaini po kang Legazpi Diocese. Sa Giraray, ini po si Jenny Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawig na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Sa indung nahinanyong ang programang Lakaw
Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service. You died, Jesus.